Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa kuha ng CCTV na iyan, makikita ang isang lalaki na may dalang itim na mga plastic bag. Hindi lamang isang beses pero paulit-ulit na nakita ang sabing lalaki na labas-pasok at may dalang itim na plastic. Pero kung inaakala mo na nagtapon lamang ng basura ang lalaki, nagkakamali ka. Dahil hindi basura ang laman ng nasabing mga plastik, kundi labi pala ng isang babae. At pinaniniwalaan ang biktima nga ay inihiwalay ng kanyang naging kasintahan. Sa ating ang kwento ngayon, pag-usapan natin ang viral na kwento ngayon na nangyari sa Thailand na talaga namang nakakatindig balahibo. Kilalanin natin ang biktimang babae na si Nong Ramyam, 23 years old o tawagin na lang nating Nicole. Si Nicole ay nagmula sa bansang Laos. Bagamat ang kanyang pamilya ay hindi mayaman, masaya ang pamumuhay ni Nicole sa kanilang simpleng bahay. Ang babae ay bunso sa 3 magkakapatid. Meron siyang isang kuya at isang ate. At dahil nga sa mga problemang pinansyal, wala ni isa sa mga magkakapatid ang nakapagtapos pa ng kanilang pag-aaral. Dahil dito, napilitan din si Nicole na magtrabaho na lamang imbis na ipagpatuloy pa niya ang kanyang pag-aaral. Isang taong naging kahera sa maliit na grocery store si Nicole. At habang nagtatrabaho, isang lalaki ang kanyang nakilala. Ang lalaki na ito ay kinilala lamang bilang si Tom, 25 years old. Ulila na si Tom at lumaki lamang sa poder ng kanyang mga tita. At tulad nga ni Nicole, hindi na nakapagtapos pa ng pag-aaral si Tom dahil wala namang sumusuporta sa kanya. Kinailangan din ni Tom na buhayin ang kanyang sarili sapagkat may kanya-kanya ng pamilya ang kanyang mga tita. Kaya naman mas pinili na lamang ng lalaki na magtrabaho at gumawa ng sarili niyang diskarte. Sa tuwing sasahod si Tom, hindi niya nakakalimutan bigyan ng pera ang mga taong nagpalaki sa kanya. Pero sa kabila nito, tila nanlilimos pa din si Tom ng pagmamahal sa kanyang mga kamag-anak sapagkat hindi niya maramdaman na may malasakit ang mga ito sa kanya. Madalas din ay mag-isa na lamang si Tom, lalo na at wala naman siyang masyadong mga kaibigan. Subalit, nang nakilala ni Tom si Nicole, nagkaroon na ng sigla ang buhay ng lalaki. Naging malapit na magkaibigan sina Nicole at Tom. Kalaunan, inamin na nga ni Tom kay Nicole na meron na siyang nararamdaman para kay Nicole. Pero imbis na sagutin agad ni Nicole si Tom, sinabi nga ng babae na maging magkaibigan muna sila. Dahil ayon nga kay Nicole, ang kanyang prioridad ng mga oras na ito ay ang pagkakaroon ng trabaho. Hindi naman nagalit si Tom at sinabi kay Nicole na siya ay maghihintay na dumating ang oras kung saan handa na ang babae para sa isang relasyon. Sa kabila nito, nanatili pa ring malapit na magkaibigan sina Nicole at Tom. Ipinakilala din ni Nicole si Tom sa kanyang pamilya. Kalaunan, ipinasok pa nga ni Tom ang kuya ni Nicole na si Dex sa isang trabaho. Makalipas naman ang 1 taon, sinagot na ni Nicole si Tom. Tuwang-tuwa nga ang lalaki at sinabing aalagaan na niyang maigi si Nicole. Kaya naman bumuo na sina Tom at Nicole ng mga pangarap para sa kanilang relasyon at kani-kanilang mga pamilya. Boto naman ang pamilya ni Nicole kay Tom dahil nakita nilang maalaga naman ang lalaki. At makalipas nga ang 2 taon, nag-propose na si Tom kay Nicole at sumagot naman ng oo ang dalaga. At para nga mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang pamilya at makapag-ipon para sa kanilang kasal, niyaya na ni Tom si Nicole na magtrabaho sa Thailand, na nagkataon lamang nakatabi ng Laos na kanilang bansang pinagmulan. Pumayag naman agad si Nicole sa alok ng kanyang boyfriend at agad-agad nga silang lumipad magkasintahan papunta sa Thailand. Sina Nicole at Tom ay napadpad nga sa Chanthaburi province. Ang magkasintahan ay umupa nga ng isang kwarto na nasa 4th floor ng isang apartment building. At sa Thailand, nagtrabaho nga si Nicole bilang vendor ng meatball sa isang palengke, habang si Tom naman ay nagtrabaho bilang cook sa isang ospital. Maayos naman ang naging takbo ng relasyon ni Nicole at Tom habang sila ay magkasama at nagtatrabaho sa Thailand.
Ngunit kalaunan, unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang kanilang pagsasama. At ang hindi pagkakaunawa na ito ay humanto nga sa karumal-dumal na katapusan. March 21, 2026 ng tanghali, makikita nga ang magkasinta na sina Nicole at Tom sa labas ng kanilang apartment. Pagkatapos, makikita naman ang magkasinta na pumasok sa inuupahan nilang kwarto. At kinagabihan ng mulingang nakuna ng CCTV si Tom. Sa pagkakataon na ito, ang lalaki ay may dala-dala ng itim na mga plastic bag. Ilang beses pang nakita si Tom sa nasabing CCTV na may dalang itim na plastic bag at paulit-ulit na lumabas sa tinitirhan nilang apartment. Sa isang kuha naman ng CCTV, makikita naman si Tom sa isang kalye at may dala pa ding itim na plastic bag. Tinatayang 7 hanggang 8 itim na plastic bag ang inilabas ng lalaki mula sa nasabing kwarto. Matapos iyon, hindi na muling nakunan pa ng kahit anong CCTV si Tom. At March 24, 2026, isang residente malapit sa Packret area ang may natagpuang kakaibang bagay sa tabi ng isang kanal. Agad namang binuksan ng mga residente ang itim na plastic na pinagmumulan ng masangsang na amoy. At laking gulat nga ng lalaki nang natagpuan niya ang labi sa loob ng isa sa mga plastic. Agad nga siyang tumawag ng mga pulis dahil sa nadiskubre niyang kahindik-hindik na mga plastic bag. Agad namang rumesponde ang mga pulis ng Nonthaburi province sa area. Naglibot-libot nga sila sa damuhan at sinisid ang kanal para imbestigahan kung meron bang itim na plastic bag sa kanilang paligid. At makalipas nga ang ilang oras, 6 na itim na plastic bag ang natagpuan ng mga otoridad. Nagulangtang nga ang lahat ng buksan isa-isa ng mga otoridad ang bawat plastic bag. Dahil nakakalungkot mang isipin ang laman ng mga ito ay labi pala ng isang tao. Dahil nga sa mga nadiskubri ng mga otoridad, agad na nag-viral sa Thailand ang nakakatakot na pangyayaring krimen na ito. Marami nga ang natakot at naisip na baka may pagalagalang mamamatay tao sa kanilang lugar. Para nga maibsan ang takot ng mga residente, agad na sinimula ng mga pulis ang kanilang investigasyon hinggil sa nangyaring krimen. Sinimula nila ito sa pakikipag-usap sa lalaking umiiyak habang binubuksan ang itim na mga plastik. At ay nga sa lalaki na nagpakilala lamang si Dek na mula sa bansang Laos, malakas ang kanyang pakiramdam na labi ng nawawala niyang kapatid ng babae ang nasa loob ng itim na plastik. Kaya naman agad na kinunan ng salaysay ng mga pulis si Dek. Ayon kay Dek, March 21 ng hapon nang huling beses niyang nakausap ang kanyang kapatid na si Nicole. Sinabi nga ni Dek na nanghihingi ng tulong si Nicole ngunit biglang naputol ang tawag na tila ba hinablot kay Nicole ang kanyang cellphone. Mula nga nun, hindi na nakausap pa ni Dek ang kanyang bunsong kapatid. At kahit na alam niyang wala na siyang update sa kanyang kapatid, hindi agad nakapunta ng Thailand si Dek dahil wala siyang perang pamasahe, lalo na at manggagaling pa siya sa Laos. Si Dek kasama ang mga pulis ay nagpunta nga sa apartment na tinitirhan ni Nicole. Subalit pagpasok nila sa kwarto, wala na doon si Nicole. Pero sa kanilang pagsisiyasat sa loob ng apartment, nadiskubre ng mga otoridad ang mga bakas ng dugo sa loob ng banyo. Indikasyon na posibleng may nangyaring krimen sa loob ng kwarto. Ayon pa sa salaysay ni Dek, ilang taon na ang nakakalipas nang pumunta si Nicole sa Thailand kasama ang kanyang fiancé na si To. Subalit maging si Tom ay wala na sa nasabing apartment. Nakwento nga ni Dek sa mga pulis na noong March 22, tinawagan niya si Tom para tanungin kung nasaan ang kanyang kapatid na si Nicole. Sinabi nga daw ni Tom sa kanya na bigla na lamang umalis ang kanyang kapatid at hindi na niya alam kung nasan pa si Nicole. At dahil wala namang kakilala si Dek sa Thailand, siya na mismo ang nagpunta sa ibang bansa para hanapin mismo ang kanyang kapatid na si Nicole. At pagdating nga ng Thailand, nag-report kaagad sa mga pulis si Dek tungkol sa pagkawala ni Nicole. Agad namang nag-backtracking ng mga CCTV ang mga otoridad. Pinanood nila ang mga kuha ng mga CCTV na nakita sa apartment na tinitirhan ng magkasintang Nicole at Tom. Pinanood din nila ang mga kuha ng mga CCTV kung saan nga natagpuan ang itim na plastic bag. Matapos ngang mapanood ang mga kuha ng CCTV,
Napansin ng mga otoridad na simula nang pumasok si Nicole sa kanilang kwarto, hindi na ito nakita pang lumabas ng kanyang kwarto. Subalit kahina-hinala para sa mga otoridad ang paulit-ulit na paglapas-pasok ni Tom na may dalang itim na plastik sa kwarto. Natagpuan din ng mga otoridad ang ilang kemikal na panglinis sa loob ng kwarto at sapatos na pangbabae at lalaki na parehong may mga bakas ng dugo. Pati nga ang gold na alahas na regalo ni Tom kay Nicole ay nakuha mula sa lalaki. Dito na nga itinuturing na suspect sa pagkamatay ni Nicole ang kasintahan nitong si Tom. At dahil mula talaga sa Laos si Tom, siya ay itinuturing na flight risk o maaring tumakas paalis ng Thailand. Kaya naman mas pinaigting ng mga otoridad ang paghahanap sa lalaki. At March 25 nang naaresto ng Bangkok Police at Immigration Officer si Tom habang sinusubukang niyang mag-cross sa border papuntang Laos, ang bansa kung saan talaga siya nagmula. Ang lalaki nakasuot ng green na damit ay agad na dinala sa pinakamalapit na police station para siya kunan ng salaysay. Nahalughog naman sa mga gamit ni Tom ang mga damit na may mga bakas ng dugo. At nang tanungin nga si Tom ng mga pulis tungkol sa nangyaring krimen, ayon sa lalaki hindi niya plinano ang ginawa niyang krimen at aksidente lamang ang lahat. Sinabi ni Tom na sinaktan ni Nicole ang kanyang sarili at kalaunan ay pumanaw nga ang babae dahil sa kanyang kagagawan. Hindi umano alam ni Tom ang kanyang gagawin at natakot siya ang pagbintangan sa pagkamatay ng dalaga. At dito na nga umano naisip ni Tom na ihiwalay-hiwalay ang labi ni Nicole. Inamin din ni Tom na may karanasan siya sa pagiging matadero o yung nagcha-chop-chop ng mga karneng baboy dahil siya ay nagtrabaho bilang tagapagluto sa isang ospital. Sinabi din ng lalaki na nagpunta siya sa isang convenience store para bumili ng itim na plastic bag at mga panglinis ng kanilang tinitirhan ni Nicole. Nang sa gayon nga ay walang maiwang ng bakas na krimen na nangyari sa loob ng kanilang kwarto. Pero ang paliwanag na ito ni Tom ay hindi pinaniwalaan ng mga pulis. Kaya naman paulit-ulit nilang ininterrogate ang lalaki hanggang sa nag-iba-iba na ng salaysay si Tom at sa huli inamin na nga ng lalaki ang totoong nangyari. Pag-amin ni Tom, noong February 2026, nagsimula nang pumangit ang takbo ng relasyon niya kay Nicole. Sa puntong ito, nalaman na ni Nicole na sobrang seloso ni Tom at ang bawat galaw niya ay kinokontrol na ng lalaki. Ikinuwento nga ni Tom na marami umano silang hindi pinagkakasunduan ni Nicole kaya naging madalas ang kanilang mga alitan. Ang isa pang pinag-awayan nila ng labis ni Nicole ay ang pag-uwi sana ni Nicole pabalik sa Laos dahil nagkasakit ang kanyang nanay. Subalit, hindi pumayag si Tom sa plano ni Nicole at pinagbintangan pa niya ang biktima na makikipagkita lamang ito sa kanyang kalaguyo. Pero kalaunan, niyaya na ni Tom si Nicole na umuwi na lamang sila ng Laos at doon na lamang sila magtrabaho. Sa pagkakataon na ito, si Nicole naman ang ayaw nang umuwi ng Laos. Sinabi nga ni Nicole sa suspect na may bago na siyang trabaho bilang waitress sa karaoke bar at mas malaki ang kanyang sasahurin kaya hindi na siya uuwi pabalik ng kanilang bansa. Sinabi nga ni Tom sa mga otoridad, sa isang gabi, sinundan niya si Nicole sa pinagtatrabahuhan nitong karaoke bar. At sa bar, nakita umano ng suspect na nakikipaglandian ang kanyang kasintahan sa isang customer. Dahil dito, muli na namang nag-away sina Tom at Nicole. Pero itinanggi naman ng biktima na nakikipagrelasyon siya sa kanyang mga customer at ang lahat umano ay parte lamang ng kanyang trabaho. At dahil sa laging paghihinala ng suspect sa biktima, tuluyan nang nakipaghiwalay si Nicole kay Tom at umalis ang babae sa inuupahan nilang kwarto ni Tom. Agad namang hinanap ni Tom si Nicole at natagpuan niya ang babae sa Bangkok. Nakiusap nga si Tom kay Nicole na kung pwede ba nilang pag-usapan ang tungkol sa kanilang relasyon. Pero sa hindi malamang dahilan, pumayag nga si Nicole na muling bumalik sa piling ni Tom. Inamin nga ni Tom sa mga otoridad na sinakal niya si Nicole kaya ito binawian ng buhay. Pagkatapos nun, gumamit ng malaking kutsilyo si Tom para ihiwalay ang labi ng kanyang kasintahan. Kapansin-pansin nga kay Tom na kalmado ang lalaki habang ikinikwento ang karumal-dumal na krimen na kanyang ginawa sa kanyang kasintahan.
Nakunan pa nga si Tom na tila nakangiti o nakatawa pa habang inilalabas siya ng mga pulis sa police station. Nag-viral naman sa social media ang mga video sa account ni Tom habang kasama niya si Nicole. Napansin na ng mga netizen na tila ba inaalila na ni Tom ang biktima na si Nicole at halata nga ang takot sa itsura ng biktima. Ayon naman kay Tom, sadyang ganun lamang sila ng kanyang kasintahan at nagkukulitan lamang sila sa mga video. Sa isang maikling video nga, nagkaroon ng reenactment si Tom sa nangyaring krimen. Bukod doon, itinuro din niya sa mga pulis kung saan niya itinapon ang mga itim na plastic bag. At ayon nga kay Tom, 2 sa 8 mga plastic bag ay itinapon niya sa basurahan kasama ang patalim na ginamit niya sa nangyaring krimen. Ito daw marahil ang dahilan kaya hindi na natagpuan pa ng mga pulis ang 2 plastic bag laman ang labi ni Nicole. At dahil nga sa kanyang pag-amin, si Tom ay kinasuhan ng intentional murder at idinakda nga ng korte na siya ay ikulong hanggang April 7 habang gumugulong ang investigasyon. Bukod doon, hindi din siya pinayagan ng korte na magpiyansa pa. At ng araw nga ng pagliliti sa korte, kataka-taka naman na si mismong si Tom pa ang humiling sa korte. Napatawan siya ng hatol na kamatayan at sinabing nagsisisi siya sa pagpatay niya sa kanyang kasintang si Nicole na tanging tao lamang na nagmahal sa kanya ng totoo. At base nga sa batas ng Thailand, kapag napatunayan si Tom na guilty sa pagpatay sa kasintahan niyang si Nicole, ang pinakamabigat na parusa na pwede niyang matanggap ay hatol na kamatayan. Sa inyong opinyon, matatawag bang obsesyon o sobrang pagkaseloso ni Tom kaya niya nagawa ang krimen? O natakot lamang siyang iwan ni Nicole dahil walang ibang taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya? Pabor ka ba na magkaroon na ng bitay para sa mga kasong murder sa ating bansa? Bakit at hindi? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!